Pangalan ni Ghost Wrecker Lapuk. Hindi, naano lang ako kasi ano. Yo! Welcome back dito sa channel. At syempre, alam nyo na to, Strawat ng Street Skill Music. At yun nga, no, literal na pagbabalik. Medyo napatagal tayo ng ng pagbabalik natin. Literal na welcome back talaga kasi maraming nangyari this past few months. Nagpagawa kami ng studio. Ito, nakikita nyo, gawa na yung studio ko. At nagpagawa rin kami dito ng banda rito sa labas ng computer shop. Yun, bali nagpaano kami para syempre konting sideline income. Tapos last June 21 nanganak din si Mrs. natin, si Esme, pangatlong anak ko, anak lalaki. Syempre kaya medyo yun, ang daming nangyari, siguro mga 5 months tayong nawala, no. Kaya ngayon siguro ito makakapagtuloy-tuloy na ulit tayo ngayon sa pag-review ng mga track na request nyo. At syempre siguro para refresh tayo, icebreaker talaga. Icebreaker muna tayo. Special pick ko to. Wala mo ng request kasi parang nag-refresh nga tayo eh. Literal na icebreaker, no. Talagang ina natin yung panlalamig, yung pag-yelo ng channel natin. Kaya ayun. Eto, napapakinggan ko siya sa paano ko ba? Hindi ko siya ni-stream talaga. Hindi ko siya na-stream sa YT. Ngayon ko lang siya i-stream kasi alam ko balang araw i-stream ko siya. Kasi alam ko marami magre-request nito. At naririnig ko lang siya sa mga radyo. Meron pa ba nun? Mga sound system dito sa atin, yung mga minsan sa TV, yan, napapakinggan ko siya sa Facebook. Yan, sa Facebook, sa mga Reels. Yan, na-stream ko siya minsan. Pero mga clip lang talaga, konting clip lang. Kaya ngayon, i-review natin siya. At alam ko, re-requestin nyo rin naman to. Kaya, ito, gagawin na natin ngayon. At alam ko, marami na namang nakapila. Marami pang nakapila. Marami pa tayong gagawin. Kaya, naisipan kong simulan na natin to. Kaya, tingnan ko kung napapansin nyo. Ay, hindi pala pansin. Nagpagupit ako kasi, kung hindi nyo nakita, ang haba na ng buhok ko nung mga last. Hindi ako nagpagupit. Siguro 5 months din ako nagpagupit. Kaya ang haba ng buhok. Ngayon, nagpagupit ako kasi alam ko magko-content na ako. Magbabalik na ako dito. Kaya, yun. Alam ko, hindi naman kayo interesado doon. Kaya, huwag na natin itong patagalin. Simulan na natin to. Dungka by SB19. Simulan na natin to. Let's go! Paalayas agad no? Pero, sabi, daw to kasi kung napanood nyo yung Break It Down ni Looney, nag-guess si Pablo doon, di ba? Parang, alam ko sinabi niya ni Pablo na distract daw to, no? Talagang, as in, literal niyang sinabi na distract, as in, distract talaga para sa mga haters yata to. Talagang sinabi niya, buong tapang niyang sinabi doon. Siyempre, matik yun. Marami na namang tataas ang kilay sa statement ni Pablo doon. Pero, hindi naman natin sila masisisi. Mga tao lang din sila, siyempre. Hindi natin masisisi ang mga yan. Talagang puputok din ng mga views yan. Pero, in a good way. Okay, balik tayo rito sa dalawang para sa kanito. Kaya yung kay Stel, yung verse niya. Sabi niya, may pumuna, para may pumansin sa kanila, may parang sabi, kumatok sa pinto, diba? Parang ganun, parang may pumuna, na desperado daw na, hindi naman, wala naman silang pake sa opinion, pero ang daming sinasabi, parang ganun yung, sabi niya ron. Makakalimutin ko talaga kasi. Kumbaga, pumapasok sa pinto na nakakandado. Kumbaga, parang naka-isolate lang na wala naman silang na tas nagpupumilit pumasok. Kumbaga, nangingiilam yung mga, siguro, yung mga haters na hindi naman imbitado. Ibig sabihin, hindi naman valid yung, tama ba? Wala naman silang pake doon sa ini-opinion. Kala mo naman may pake sila. Parang ganun yung sinasabi
ni Stel. Si Stel yun, di ba? Yung isa, yung medyo parang mahaba yung muka. O yung tugtugan parang siya eh. Feeling ko para sa akin lang, hindi siya mapupuna na, wait, ang distract to. Para siyang good vibes yung tunog niya, pero yung mensahe kasi nandoon na parang dun ka kung ayaw mo sa amin, dun ka, parang ganun. Tapos talagang may tinutukoy, katulad ba yung sabi ni ba yun, Pelip ba yun? Si Pelip o Ken ba yun? Yung naka-leopard na damit. Desperado Balbon, huli ka Balbon, parang ganun. Ayun yung sabi niya na parang siguro hindi naman lahat na talagang inaantay sila magkamali. Siguro may iba talaga na gusto lang din sumabit, Gusto lang sumabit dun sa kasikatan ng SB19. Kaya pero kasi natural na yun eh. Natural na yung gano'n na sabi na desperado yung galawan na alam ko na yung kilos mo na sabi niya parang sa galawang kaning tutong, parang sinabi niya na gano'n, 'di ba? Galawang kanin na tutong. Ang kulit lang ng pagkakasalita ng metaphor, parang siguro sinabi niya rin na yung pagiging desperado nila kasi 'di ba tutong o para siyang overdue. OA, parang ganun, sobrang desperate na parang OA na yung mga ginagawa nila na hindi naman na siya ganun talaga ka-relevant. Tapos kumakapo na OA na siguro ganun yung kaning tutong. Tsaka ang witty lang nung ginamit na metaphor kasi kaning tutong, 'di ba? Minsan tayo sa kaning tutong, pag kaning tutong, 'di ba, hindi na natin pinapansin 'yan, 'di ba? Kumbaga minsan nga 'di ba tinatapon na natin, binabasura na. Parang ganun din yung galawan, basurang galawan, parang ganun. Para kasi sabi niya 'yun, 'di ba? Sa kinumpara niya yung galawan sa kaning tutong kasi nga overdue na, parang sobrahan na, OA na, parang ganun yung ganun yung, di ko lang sure kung ganun yung yung nila, yung meaning ni Ken ba yun? Di ko alam kung si Ken yun. Ang witty lang ng ginamit na kasi siya eh, halos double entendre siya. Di ko alam kung siya nakaisip si Pablo na naman. Pero props dun sa kaning tutong. Good sa akin. Para sa akin, good sa akin yun. Okay, tayo? Konti dito, konti. Sabi yun, tutang na nun. Ang galing ni hindi naman sobrang wow na ang galing ni Ken, pero props pa rin sa sulat na parang sinabi niya na hindi na basta-basta, parang simple lang siya, pero parang sinabi niya rin doon na hindi lang siya pumunta rito, hindi lang sila nandito para i-underestimate, parang ganun. Ganun yung pagkakasabi ni Ken doon. Para sa akin hindi ko alam kung may iba pang meaning doon. Tapos yung yung hitik sa bunga, kay Ken pa rin yun, di ba? Siya, although naririnig ko na siya sa mga kanta dati, sa ibang mga kanta sa underground, pero syempre hindi na kumbaga normal na sa atin yung tunog na yung hitik sa bunga, parang binabato-bato na ibig sabihin parang pag umaangat ka parang may hihila sa'yo pababa, yung mga ganon, mga parang na siya, hindi naman siya common, kumbaga madali na siyang maintindihan na kung anong minimindo ni Ken. Tama ba? Ken ba yun? Hindi ko kasi sila si Ken, alam ko yung isa yung medyo malaki yung boss Tama niyo ako kung itama niyo ako kung mali ako, pero pangalan nun, yung K-pop na yun, hindi ko maalala kung sino yung K-pop na yun yung parang K-pop yung style niya Hindi ko siya kumbaga hindi ko siya matandaan. Ken ba siya? Hindi, basta hindi ko talaga, sorry sa mga fans nung isang, hindi ko talaga siya hindi ko siya matandaan. Hindi ko matandaan yung pangalan niya, pero alam ko talaga SB19 siya, hindi ko lang matandaan yung niya. Alam ko 'di ba siya yung siya yung minsan nagde-director, 'di ba? Sa mga music video nila, 'di ba? Siya yung siya yung ba tawag yun? Siya yung utak minsan ng na minsan siya yung producer, 'di ba? Parang ganoon, alam ko yun Siya yung producer, siya yung nagde-direct, siya yung lahat ba yung basta ganoon yung alam ko, ganoon yung role niya nung sang yun. Di ko lang masambit yung pangalan.
Okay, ito no, dito sa bahay ko, ayaw ko nang magulo. Tama ba? Parang ano, yung bahay nila siguro yun yung mindset, di ba? Feeling ko, ayun yung mindset na ayaw nila ng gulo, no? Parang gusto na nila mga peace-peace lang. Tapos, pero kung guguluhin mo sila, syempre, yung mindset nga nila, ano lang parang tahimik lang, peace lang. Puro peace lang ang ano nila, ang mindset nila. Pero kung gusto mo ng ano, kung kakatim sila, bibigyan nila yung hinahanap mo. Parang sabi pa nga nila, ang makakatikim ay palo. Parang ganun. Tawag dito kung susubukan mo sila, makakatikim ka ng palo. Tsaka yung word, ginamit na term palo. Kumbaga, palo, di ba? Nakakatawa siyang pakinggan kasi palo. Ang witty niya kasi parang it indicates din na sila yung superior. Parang ganun. Di ba? Sa magulang natin palo, di ba? Ibig sabihin sila yung superior. Parang ganun na makakatikim ka sa amin ng palo. Kumbaga, ganun yung ano, kung gusto mo na ano, papakita namin yung superiority namin sa ano, sa gantong larangan. Parang ganun. Ayun lang. Ano natin? Next ulit tayo. Ang kulit, no? Parang shoo, parang gano'n, no? Kaya pala, dungka. Kung tutusin, dun ka, diba? Dungka. Naging dungka. Parang naging malalim pa siya pakinggan, Pag pinakinggan mo siya, kaya ko rin gano'n, Sinasabi ko rin yun sa mga, kasi ngayon, medyo nagtuturo-turo tayo ng mga rap artist dito, mga batang rap artist. Sinasabi ko sa kanila na, pag gagawa ka ng title ng isang kanta mo, itago mo yung content ng kanta mo. Parang ganun. Kasi, para sa akin, pag yung title pa lang naisipan mo ng maganda, yung interesting siya pakinggan, na hindi kagad malalaman kung ano yung content ng kanta. Nagiging ano siya, dun nagiging interesado yung mga tao yung mga listeners. Halimbawa, nilagay mo sa title mo, mahal kita. Tapos, syempre, ang yung makikinig, may bagong kanta si Pablo, mahal kita. Although si Pablo kasi unpredictable, sa ibang artist na lang. Diba? Sinabi ni Curse One, mahal kita. Ayun, syempre alam mo na yun, malabsong yun na tungkol sa minamahal niya yung ganun. Unlike pag tinago mo yung content mo dun sa title, kumbaga hindi mo kagad tinutuko yung content mo dun sa title, nagkakaroon ng interesting part Kaya ano kaya itong dungka? Ano kaya ito? Ano kayang meaning nito? Syempre, pwede rin, para din siyang clickbait. Katulad yan, ni Glock 9. Ay, halimbawa yung upuan. Hindi mo naman siya masasabing tungkol kagad sa Pangulo, di ba? Na tungkol kagad sa ng Pilipinas, ng dinaranas ng Pilipinas, 'di ba? Upuan. Simple lang, upuan. Parang ganun. Kumbaga, magkakaroon ka talaga ng iisipin na ano kaya yung title. Syempre, hindi ka na mag-isip, pipidutin mo na yung track para mapakinggan siya. Tapos yun, doon mo siya later on doon mo malalaman na ayun pala yung yung content ng kanta. Yun lang naman sa akin. Lapok. Lapok. Lapok yung pangalan ng pangalan ni Ghost Wrecker, Lapok. Hindi, lang ako kasi ginamit ni yung term na lapok. Ginamit ni Pablo. Si Pablo mismo gumamit ng salitang lapok. Bago lang ako kasi si Pablo, di ba, hindi naman siya ganun talaga magsulat, di ba? Hindi naman siya ganun mag-isip hindi siya ganun kababaw mag-isip na para gamitin yung mismong salita na yun, di ba? Si Pablo nga, tinatago niya 3 meaning pa di ba? Tapos yun, nirekta niya Supot pa, sabi pang gano'n, di ba? Talagang, alam mo, may galit no? Tapos si Ghost Wrecker, parang siya yung haters, di ba? Parang siya yung haters siya yung haters na laging pumupuna dun sa SB19 na humihila pa baba. Tapos yun, sinasabihan ngayon ang galing din ng pagkakaano ron, parang ginamit yung scene na yun para doon talaga. Para ipakita sa makikinig na para sa inyo talaga yun. Parang ganun siya. Yun lang naman yun sa akin. Nagulat ako kasi lapok ka, tapos supot. Ang kulit. Tapos sabi niya,
Sabi niya, pag ako nagpakawala, baka sa'yo pa ipahanap, parang ganun. Kumbaga parang sa akin para siyang double meaning pa rin, pero kasi pag ako nagpakawala, kumbaga parang pag siya'y nawala, ipapahanap pa sa'yo doon sa sa hater na ikaw pa yung sobrang liit ng pagkatao mo, ikaw pa yung inutusan para ano yung mga sila SB nating nasa na parang ganon, o pwede rin naman na ano ka ngayon, nasaan ka ngayon, parang ganon ipapahanap, di ba? Baka ipahanap ka pa, parang ganon lang, sa'yo pa ipahanap, parang ganon. Hindi ko alam kung ano yung yung meaning nun, pero naano ako na caught off guard ako dun sa lapok tsaka supot. Naano ako dun sa na tag dito, caught off guard ako dun sa sa lapok na yun. Hindi ko inaasahan yun kay Pablo. Wala silang paki sa'yo. Di ba? Wala silang paki sa'yo. Basta kami, SB19 kami. Parang ganun eh. Yung mga haters nabibingin na kasi nagkalat na talaga eh. Maski ako tayo na. Maririnig mo kung saan talaga SB19 eh. Kaya kung ikaw haters ka, talagang maririndi ka rin eh. Tayo na dyan, SB19 na naman. Napatugtog. Ano ka rin eh. Maririndi ka rin kung haters ka eh. Kasi talagang kalat yung tugtog. Kalat yung tugtog pag naglabas talaga sila. Ang angas nung nung montage na yun. Pinakita sila. Ayun, yung mga guests, ang dami Si Alauja ba to? Si Bai, si Maymay. Ito, hindi ko to kilala. Ito kilala ko to, vlogger to. Ito si Mimi yata to. Si Mimi ba to? Itong iba, hindi ko kilala. Ito si Bossing, nandito. Aray ko. Kulit din, Tapos ba? Okay, tapos na siya. Ayun, no? Paano ba? Kung papakinggan mo siya ng isang diretso, hindi mo siya masasabing distract eh. Kung kung ipaparinggan mo siya ng isang lang, yung parang laid back lang na nakinig ka. Parang hindi naman siya ganun talagang hard distract. Kumbaga in general pa rin yung kanta na pwede mong sabihin kahit kanino. Pero sabi na rin kasi ni Pablo na yun nga, na distract nga daw. Balik daw yun sa mga kay Josh Cullen nga, yung mga nakwento nga napanood ko yung na yun. Sana napanood yun, napakaganda ng palitan nila ni Looney ron sa Break It ni Looney. Sana napanood nyo yun, napakaganda nun. Pinanood ko yun hanggang matapos. Talagang, ang dami rin humanga kay Pablo doon ng mga hip-hop artists na nakilala nila ng lubusan yung SB19. Ganoon naman talaga eh. Kaya nga sabi ko dati, di ba? Bigyan mo ng chance, di ba? Kung ayaw mo talaga, at naririnig mo sa iba, bakit di mo subukan? Di ba? Kasi minsan, baka tayo na rin yung problema eh. Diba? Pag ganun. Baka, isipin, di ba, inisip mo na, pangit. Bakit naman yan, ba't yan, pero ang dami nagkakagusto, di ba? Papangita ka, pero nagkataka ka, nagugusto nila. Minsan, malay mo, tayo na rin yung problema. Kaya ako minsan, pag may sumisikat na unang dinig na ayoko, hindi ko papakinggan niya. Pero pag alam ko nandyan na, yung tumutugtog na, ba't di mo subukan? Kaya ako ganun eh. Pinapakinggan ko siya. Yun, okay naman pala, ganyan. Minsan kasi, saka mo lang ma-appreciate ang isang bagay pag talagang binigyan mo ng pansin. Pero kung, di ba, ganoon naman talaga eh. Kung titingnan mo yung bright side, di ba, mapapansin mo talaga saka mo ma-appreciate ang mga bagay-bagay. Ayun, ano pa ba? Doon sa production, napakaganda. Ewan ko kung magkano ginastos dito. Ang daming artist na parang pinapakita lang doon na ultimo mga sikat, parang ganun, ultimo mga sikat sumusuporta sa kanila. Sipin mo, iba't ibang variety ng artist yung nandun. May gamers, may underground, may mainstream na rap artist, 'di ba, mga battle MC, may komedyante, may vice ganda, may si Maymay. Kumbaga lahat ng variety ng tao, klase na variety pa yun. Kumbaga lahat ng variety ng tao nandoon na nakasuporta sa kanila. Ibig sabihin, talagang ganun sila katunog na iba't ibang tao yung nagkakaano sa kanila. Parang ganun yung minimin ng product ganun yung minimin ng
ano na yun, nung scene na yun, yung pinoportrait nila, parang gano'n na, iba-ibang tao na nagkakaano sa amin, yung mga sa amin, sumusuporta sa amin, iba-ibang tao, parang gano'n. Yun lang naman sa akin. Tapos, ayun, sa lyrics, sobrang naiklian ako. Parang tigpo 4 bars lang sila. Kaya, mabibitin ka talaga. Kung kapapakinggan mo siya ng isang kanta lang, mabibitin ka talaga. Kasi music video siya kaya medyo mahaba-haba. Pero, para sa akin, bitin yun. At dun, ayun yung nagiging susi pag ayun yung nagiging susi para maging interesante ka yung track mo. Bitinin mo talaga. Kailangan bitinin mo sila na pag nagandaan sila, yung tipo 4 bars nila na yun, nakatodo yun. Todo natin 4 bars. Yan na natin. Pero, kahit ano namang ilabas yan, SB99 eh. Pero kung ikukumpara natin sa underground artist na, galingan natin, tipo 4 bars tayo, tas bibitin, apat tayo, pero tigpo 4 bars lang, talagang mabibitin yung tao sa atin. Yun eh, kung interesante yung mga sabi mo, o talagang ang galing na ginawa mo. Ano rin yun eh, marketing strategy rin nila yun, ang mga artists. Para sa akin, isa rin sa marketing strategy yun. Tapos ano ba? So yun, para sa akin all goods yun, hindi naman siya ganon ka-hard na talagang diss. Pero para sa akin, masaya siya pakinggan. Ang groovy niya pakinggan, parang ganon. Ayun lang. Kung nagustuhan nyo yung mga gantong klaseng video, syempre alam nyo na yun. Request nyo ulit yung mga gusto nyo kong request. At syempre tayo. Papaunlakan natin yan. Promise. At syempre, huwag kayong mahiya. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-like yung video na to. At i-share na rin sa mga tropa nyo na para kumalat pa yung audience natin. Yun lang. Maraming salamat.